Ang gagawin ko ngayon ay camouflage cake. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko nagawa ang camouflage frosting. First, isa-set up muna natin ang cake, kagaya ng lagi kong ginagawa. Dark chocolate sa board para hindi magi-slide ang cake. At frosting sa side ng cake bago ilagay ang dark chocolate filling para hindi magli-leak ang filling. At isisil din natin ng frosting bago natin ilagay ang another cake. Ayan. Ready na sa crumb coat. Importante na lagi tayong magka-crumb coat dahil pag hindi tayo nag-crumb coat, yung mga crumbs ang magpapahirap sa atin para mapakinis natin ang cake. Kaya dapat lagi tayong may crumb coat bago maglagay ng final frosting. Ayan, shoutout sa aking baby boy na palakad-lakad sa likuran. Ayan, maglagay na tayo ng frosting. Ipapipe na natin yung pattern na gusto natin. Medyo mahirap ito kasi isang pipe, isang kulay, isang pattern. So, 4 na piping bag ang pagpapalit-palitin natin para mabuo natin yung pattern na gusto natin. Ayan ang aking baby boy. Aliw na aliw sa likod. Ayan, after natin i-pipe lahat ng pattern na gusto natin, ilalagay ko muna siya sa fridge ng 2 hours para mag-set ang frosting sa cake bago ko siya i-scrape. Ayan, scrape lang natin ang scrape hanggang lumabas yung pattern na pinipe natin. Kailangan gentle lang tayo sa pag-scrape para hindi masisira yung pattern na pinipe natin. Scrape lang ng scrape at gentle lang lagi hanggang sa lumabas na yung malinis na pattern na pinipe natin. Ayan, okay na siya. Pwede na tayong magpo-frosting na sa ibabaw, yung pinaka top frosting natin. Last ko itong inilagay kasi para hindi siya madudumihan or mas madali siyang ilagay pag tapos na yung frosting na camouflage. Para yun na lang yung i-design ko sa top at pakikinisin para hindi sila maghalo-halo ng kulay. Ayan, pakinisin lang natin ang pakinisin. Scrape lang ng scrape hanggang may ikikinis pa. Mas makinis, mas maganda. Ayan, hindi pwede na yan. Kailangan kung mas mapapakinis natin, pakinisin natin yung cake. Mas pagandahin kung mapapaganda pa. Ayan, maglagay lang tayo magpipe lang tayo ng grass. Yan yung pinaka final frosting na ilalagay natin. Yung magpapipe tayo ng grass. Para lalagyan natin mamaya ng konting details. Ayan, maglagay lang din tayo sa baba ng grass. Grabe itong cake na to. Ang dami kong natutunan. Simula sa pag-i-scrape kung paano mapapalabas yung camouflage frosting. Ayan. Tapos na, ready na tayong mag-design. Ilagay na natin ang fondant details. Ayan yung tangke. Mukha siyang simpleng gawin pero medyo mahirap din siyang gawin. Ayan, lagay natin yung 7 na nasa banner. At yung pangalan niya sa harap ng tangke ko nilagay para mas kitang-kita. Ayun, tinanggal ko yung Z kasi may nakita akong damage. Ayan, yung mga bato-bato, lagay lang natin randomly. Gagawa ako ng bagong Z kasi ayoko yung may damage na Z. So, hanggang maaari, gusto ko yung mga ilalagay ko sa cake, maayos talaga. Ayoko nang kahit may damage, ilalagay ko pa rin. Hanggang magagawa ko pa siya ng maayos, gagawin ko ng maayos. Di bali nang umulit ako ng gawa. Masigurado ko lang na maayos at okay yung ilalagay ko sa cake. Kasi ayoko nang salitang, pwede na yan, okay na yan, kahit na may damage. Diba? Mas maganda pa rin yung best, yung maibibigay natin sa kliyente. Yung the best na magagawa natin. At saka yan, linisin lang natin yung mga powdered sugar na nasa fondant kasi mas maganda pa rin yung malinis, yung walang mga powdered sugar na nakakalat. Kung kaya naman natin linisin natin yung mga powdered sugar sa mga fondant details. Mas malinis, mas maganda. Ayan, happy 7th birthday sa Carrie. Thank you